Hi guys! For today's video, isi-share ko sa inyo ang pinagdaanan namin sa airport nung nag-flight kami. So, nag-flight ako nung katapusan ng October. So, 6 kaming nag-flight. 5 yung kasama ko na kaparehas ko ng agency na Darmatug Recruitment Office dito sa Saudi Arabia. Tapos, isa yung Al-Injazat na agency. So, 5 kami magkasama na pare-pareho kami na agency. Tapos, nung sinundo na kami nung staff ng Darmatog dito sa Saudi, dito sa airport ng Riyadh, magkasama kaming 5. Tapos, yung isa, naiwan siya sa airport dahil hindi pa siya sinundo. So, isi-share ko sa inyo guys ang pinagdaanan namin sa airport ng Pilipinas. So, ang sinakyan naming eroplano is Philippine Airlines. NAIA Terminal 1 kami. Sumakay ng airplane. So, isi-share ko sa inyo para magka-idea din kayo. So, nung pumunta na kami sa airport, hinatid kami ng staff. Isang van kami. So, nasabi ko na to sa previous ko na video. Siksikan kami sa loob ng van. Pagkahatid sa amin, bumaba kami sa NAIA Terminal 1. Yung ibang aplikante, nandun lang sila sa loob ng van kasi nga may may mga kailangan silang iproseso. Kaya sumabay na lang sila para tipidin sa pamasahe. So, hindi lang kami ang hinatid nung time na yon. Kasama namin ang staff ng agency. May mga kasama din kaming aplikante. So, ganun ka kuripot yung aking agency. So, by the way, kung i-continue ko yung aking topic na itatakil for today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan namin. So, ang flight namin is 11:45 ng umaga. Hinatid kami ng mga siguro before 8 yun. Nasa airport na kami. So, nung paghatid sa amin, binaba namin yung mga bagahe namin. Tapos, pinagturan kami ng staff ng Global Pro na agency namin sa Pilipinas. Tapos, sinend na nila dito sa Saudi Arabia yung picture namin. Nagsuot kami ng aming uniform. So, ito yung uniform na sinuot namin sa airport. Yung may agency dito sa Saudi. Pangalan ng agency dito sa Saudi, ayan. So, na-share ko na to sa previous ko na video. Yung agency ko dito sa abroad at agency ko sa Pilipinas. So, lagi ko siyang sinusuot kasi nga komportable siyang isuot at mabilis lang siyang laban, mabilis matuyo. So, lagi talaga akong may panloob. So, ito lang yung ginagamit ko. Tapos yung iba kong mga damit, tinago ko muna sa malita kasi hindi naman lahat nagagamit. So, continue ko yung experience namin. So, nung nasa airport na kami, na katapos na kami mapicturean ng staff ng agency, so pumasok na kami. Tapos nung pagpasok namin, may isa akong kasama na Muslim siya. Hindi pa niya kabisado yung mga dapat gawin sa loob ng airport. Nagkasabay kami, yung iba naming kasama nauna na. So kami yung magkasunod sa pila. So nung kinuha ko na yung postcard at inilagay ko na yung malita ko, gusto rin niyang ilagay yung bag niya sa postcard na kinuha ko. So, ang ginawa ko na lang, dahil yung malita ko is pwede naman siyang hilain, binigay ko na lang sa kanya yung postcard. Tapos, tinuruan ko siya kung paano gawin. Kasi yung dala niya, bag lang na kailangan mo siyang bitbitin. So, walang gulong. So, hindi siya pwede na lagi mo lang siyang bibitbitin kasi nakakangalay siya. So, siguro hindi niya alam kung paano kumuha ng postcard, tsaka hindi niya alam kung paano gamitin. Kaya tinuruan ko na lang siya kasi naawa din ako. Nung sa pila na, ang kailangan na maipakita yung aming visa. Kasunod din kami. Tapos nung katapos na kami doon sa pagbigay namin sa aming visa, pagkatapos namin
maipakita yung aming visa. Nag-joke pa sa akin yung staff ng ang tawag doon, yung nasa airport, yung tumingin sa visa namin kasi sabi niya Jackie Chan daw. Sabi niya kasi nakita niya yung pangalan ko. Tapos biniro pa niya ako Jackie Chan. Sabi ko hindi. Tumawa na lang siya, tumawa din ako. Tapos na kami doon sa pagpapakita ng visa. Doon na kami sa check-in ng mga luggage. Tapos doon na naman sa pila, ang kailangan tingnan ng staff ng Philippine Airlines sa pag-check-in ng luggage is yung OEC. Ang sabi naman nung kasama ko na Muslim, ano ba daw yung OEC? Tapos ang ginawa ko, dahil dala-dala ko yung envelope, so ito yung envelope na dala-dala namin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung aking OEC at ipinakita sa kanya. So ito yon, may nakalagay na Overseas Employment Certificate. So ito yung pinakita ko sa kanya. Tapos yun, nalaman niya kasi hindi niya pala alam yung hitsura ng OEC. Tapos namin sa pag-check-in ng luggage, nakita na kami ng aming OEC. Kailangan kasi ipakita doon sa pag-check-in ng luggage doon sa staff ng Philippine Airlines is yung OEC, tsaka passport, tsaka yung itinerary. Dalawang OEC ang kailangang ipakita. Yung passport tsaka itinerary. Yun ang kailangan nilang makita. Pagkatapos noon, na-check-in na namin yung luggage namin. Doon na kami pipila sa susunod sa immigration. Doon na naman sa immigration, dahil yung isa kong kasama na Muslim, hindi niya pala alam kung anong hitsura ng OEC, hindi niya alam kung ano yung hitsura ng e-travel. So, dito kasi sa mga dokumento na dala-dala namin, nakalagay na e-travel. So, ang sabi sa amin ng staff ng, yung nag-a-assist sa immigration, yung nasa labas lang siya, wala siya sa loob ng booth dun sa immigration. So, ang sabi niya, lahat ng OFW na may e-travel, pipila daw doon sa tinuro niya. Tapos yung wala, mag-register muna daw doon sa labas kasi bawal magtambay doon sa loob ng yung maraming nakapila. So, dahil may i-travel na ako, hindi na ako lumabas. So, sabi na naman nung kasama kong Muslim, ano daw yung itsura ng e-travel. Nagtanong na naman siya sa akin, anong itsura ng e-travel? So, nilabas ko na naman, pinakita ko na naman yung e-travel na dala-dala ko. So, yan. Sabi ko, ito yung e-travel. Sabi ko sa kanya. So, yun, nakita niya yung itsura ng e-travel. Alam na niya kung ano yung itsura ng e-travel. So, doon sa immigration, pagkasunod kami kasi kung saan ako pipila, doon din siya pipila. So, buti na lang, mabilis din siya. Kung saan ako nakapila, susunod din siya. Yung gusto niya ba na magkasunod lang kami kasi hindi niya nga talaga alam yung mga papeles na dala-dala niya, bit-bit niya. So, naawa naman ako, tinulungan ko na lang. Tapos yun, pagkatapos ng immigration, tapos na kaming magpasa ng mga dokumento sa immigration at nakalagpas na kami sa immigration, siya yung nahuli. So, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya kasi hindi ko na siya nakita kasi, di ba, pag sa immigration ka, may space talaga na kailangan mong intayin yung isa mauna muna, tapos doon ka lang maghintay sa parang may yellow doon, so hindi ka pwedeng lumagpas. So, may space talaga. So, siya siguro, nasa likod ko siya, so siguro mga 3 or 2 tao yung pagitan namin. So, hindi ko na siya nahintay kasi bawal nga doon maghintay din. So, pagkatapos ko, hindi ko na siya nakita. Nahuli siya. So, nagsabi daw doon yung appearance daw. So, nagkamali na naman siya doon sa immigration. So, yun, yung mga pinagdaanan namin sa loob ng airport. So, pagkatapos nun, kanya-kanya na kaming
hintay doon sa loob ng airport kasi nga maaga kami nakapunta ng airport, maaga kami nakatapos at yung flight namin is 11:45 pa. Yung iba, nakuhanan sila ng mga tubig kasi yung tubig ng isa kong kasama, nilagay niya sa hand carry, which is bawal. Bawal talaga magdala ng tubig sa loob ng airport. Hindi ka makakapasok kasi dadaan yun sa x-ray machine. Tapos makikita yan doon, tutunog. Tapos yung tubig is bawal. So, tumunog sa kanya, di pinabuksan yung bag niya, tapos may dala siyang 2 boteng mineral. So, yun, nakuha sa kanya yung tubig kasi nga bawal. Ako, may dala akong tubig, pero konti lang. Tapos, nung pasok ko na sa loob, ininom ko na siya, tapos tinapon ko na yung bote. So, hindi siya nasayang. So, yung kasama ko kasi hindi niya ininom, ilagay niya lang sa hand carry, nakuha sa kanya yung tubig kasi tumunog sa x-ray machine. Tapos may bago palang machine doon na kailangan mo lang itaas yung kamay mo, tapos subarin yung sapatos mo, tapos parang gagalaw lang siya, nagpaganon siya, tapos okay ka na. Pag hindi siya tumunog, okay na. Pwede ka nang lumabas. So bago yun, first time kong ma-experience din yun. Tapos yung mga dokumento na pinakita namin, unang-una, visa. Pinakita namin yung visa at passport. Pagkatapos ng visa at saka passport, doon naman kami sa Philippine Airlines na nag-check-in ng luggage. So, ang pinakita naman namin doon is yung itinerary, passport, tsaka yung 2 OEC. Ayan ang nasabi ko kanina, yung 2 OEC, yung ipinakita namin doon sa loob ng airport sa Philippine Airlines. So, yun, binigyan na kami ng boarding pass. So, ito yung boarding pass. Binigyan na kami ng boarding pass, tapos pumasok na kami doon sa immigration. So, ang pinakita namin sa immigration is lahat ng dokumento na dala-dala namin. Itinerary, OEC, yung aming passport, yung PIDO certificate, info sheet, pinakita namin, tsaka yung kontrata. Lahat ng dokumento na dala-dala ko is pinakita ko doon sa immigration. Tapos, ang sabi sa amin ng staff ng agency, doon sa briefing namin, tatanungin daw kami. Kaya yung pag-briefing namin is mayroong briefing 1, briefing 2, tapos immigration briefing. Kaya kailangan naming mag-briefing ng 3 beses. So, share ko din yan sa inyo guys kung ano yung mga topic na dinidiscuss sa amin ng staff ng agency sa aming briefing. So, isi-share ko din yan sa inyo yung experience ko sa agency ko. Sa agency ko sa Pilipinas, agency ko abroad, lahat ng mga na-experience ko, isi-share ko yan sa inyo guys. Para makakuha din kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. So, ito yung info sheet ko nung una. Ang buhok ko dito, grabing gulo. So, nakasuot pa ako ng pang kadama talaga na uniform. So, ang kadama kasi, Arabic yan. Kadama, Shakala, Arabic yan. Sa Pilipino is kasambahay. Sa Arabic is Shakala or Kadama. So, ayan. Yung aking info sheet. So, yun lang yung na-share ko sa inyo for today's video. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa panonood nyo sa aking mga video, sa aking mga in-upload na mga video. At mag-comment lang kayo kung mayroon kayong tanong about this topic. Kung ano-ano yung mga tanong nyo, i-comment nyo lang. Tapos, sasagutin ko naman yan pag may free time ako. Gagawa ako ng panibagong
video para makatulong din ako sa inyo. So, ito pala yung i-travel din, pinakita ko din to sa immigration din. So, ito yung itinerary. Ito yung unang binigay sa amin ng staff ng agency. At pagkapasok namin dun sa Philippine Airlines sa staff, nag-check-in kami ng luggage, so binigyan na kami ng boarding pass. So, ito yung tiningnan. Biglaan lang to guys, yung pag-book sa akin ng agency. Kaya hindi ko akalain na magpa-flight na ako kasi nga, di ba mag-November 1, so maraming holiday. So, siguro nakakita ng promo yung aking agency. So, inano na nila ako, hinabol. So, kaya madami kaming pahabol nung araw na yun, hindi akalain. Yung isa kong kasama, nagluluto pa siya, tapos bigla na lang siyang tinawagan na kailangan niyang mag-PT. So, hindi niya alam kasi yung agent din niya, hindi siya in-inform. So, magpa-flight na pala siya, nagtanong pa siya sa staff ng agency pagdating doon sa opisina. Anong araw siyang magpa-flight? So, yun, anong pangalan ng airlines sa sasakyan niya? So, hindi siya in-inform ng kanyang agent. So, nagahol kami lahat. Halos na surpresa kami. Hindi namin alam na magpa-flight na pala kami kasi hindi kami in-inform ng mas malayo pa ba yung makapag-prepare ka man lang. Kaya kapag mag-abroad ka, kailangan mo talagang maging alerto din. Kailangan mo talagang madiskarte sa lahat ng gagawin mo. Kasi yung may mga agency na iso-surprise ka na lang nila. Nakaka-surpresa lang. Pa-surprise nila na flight mo na. So ito, hindi pa ako natapos mag-briefing, tapos flight ko na. O, di ba? Nagahol. So, yun ang experience ko. So, by the way, thanks God kasi nandito na ako sa Riyadh. Dito na ako nagtatrabaho. Almost 1 month na ako dito nagtatrabaho. Pagkatapos namin sa immigration, guys, yung mga kasama ko, nagyaya na ng kumain. So, yung isa kong kasama, dahil may pera siya, so, humiwalay siya sa amin. Siguro kumain siya lang mag-isa. So, hindi niya na kami sinama. So, kami naman, magkasama kami, tapos, doon kami sa loob ng NAIA Terminal 1. Hanap kami ng upuan, tapos yung isa namin kasama, tumawag doon sa staff ng agency, tinanong kami kung nakatapos na kami, tapos kung ano na yung status namin. So, sabi namin, okay na kami, nakalagpas na kami sa immigration. Tapos yun nga, sinumbong yung isa kong kasama, yung nangyari sa isa kong kasama na Muslim. Kasi nga, nasabihan daw siya na appearance, so hindi niya alam ang ibig sabihin ng appearance. So, nung pagkatapos naming tumawag, yung mga kasama ko, naghanap sila ng pwedeng bilhan ng pagkain. So, napakamahal ng pagkain doon guys sa loob ng airport. Tapos ako, wala na akong pera. At yung isa naming kasama, tumawag siya or nag-message siya sa asawa niya, nagsabi siya na papadala ng Gcash kasi nga kailangan namin kumain kasi nagugutom na kami. 11:00 pa yung flight namin, tapos hinatid kami doon maaga. So, gutom kami. Tapos yung almusal namin, pandesal lang. Kasi nga yung pagkain nga sa accommodation, wala ngang masyadong pagkain. Lalo na pag umaga, walang breakfast talaga sa accommodation. So, kanya-kanya kaming bili ng pandesal. So, ako, inubos ko na yung pera ko kasi hindi ko naman akalain na kailangan pala kaming ihatid ng maaga. So, ang nangyari, naubos yung pera ko, wala na akong pambiling pagkain. So, yung isa kong kasama, siguro kung sino man sa kanila, bumili ng isang siopaw. So, sila, may drink sila. Sa akin, binigay siopaw lang kasi nga, wala akong pera that time. So, thankful na rin ako kasi nabigyan nila ako ng siopaw. Tapos, ang binigay pa sa akin is pork. So, hindi ako kumakain ng pork. So, pinalitan ng isa ko kasama ng chicken. Naging problema ko doon dahil nagka-LBM ako. Nung pagdating ko dito sa Riyadh, pagdating ko dito sa amo ko, halos hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi nga yung katawan ko is pagod na pagod. Tapos, puyat. Tapos, nagka-LBM pa ako. So, yun yung naging problema ko.
Hindi ko lang alam kung sa siopaw ba, hindi ko rin masabi, or kung sa tinapay na kinain ko nung umaga, ng pandesal. So, hindi ko masabi talaga. So, yun yung na-experience ko. Nung pagkasundo sa amin ng staff ng agency ko dito sa Saudi, hinatid kami dun sa agency, sa opisina. Tapos, doon na ako kinuha ng amo ko. Tapos, pagdating dito sa bahay, buti pinatulog ako ng amo ko. Sabi magpahinga daw muna ako kasi nakita din nila na sobrang pagod ako. So nakita nila sa ano ko na parang masama talaga yung pakiramdam ko nung time na yon. Tapos sobrang sakit pa ng tiyan ko. Siguro nga dahil sa lamig or sa pagkinain ko. So yun siguro yung dahilan. So balik tayo guys sa aking nasabi kanina. So kung may comment kayo, paki-comment na lang sa baba at maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-subscribe. So kung gusto niyo ang ganitong topic, paki-press ang like or paki-pindot ang like at paki-share niyo na rin ang video na to para makatulong ako sa iba, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga first time. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at yung notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking mga videos at God bless sa ating lahat.